Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel, Olena Vines. At sa video na ito, ay pag-uusapan natin kung 120 contributions ba talaga ang kailangan para may SSS that pension ang pamilya. Mga kalain, lilinawin natin yan, baka isa ka rin sa nalilito. Kasi madalas nating naririnig, kailangan ng 120 contributions para magkaroon ng monthly pension sa SSS. Kaya ang iniisip ng iba, kapag namatay ang isang SSS members at hindi umabot ng 120 contributions, walang makukuhang monthly pension. Kasi ano ba yung pinag-uusapan natin dito? Ang retirement benefit ba o ang death benefit? Magkaiba po kasi ang dalawang benefit na yan. At magkaiba din po ang requirement contributions na nakasaad ng SSS para sa monthly pension. Kaya panoorin nyo ang video na ito hanggang dulo dahil ipapaliwanag natin to ng mas simple. Kapag sinabi kasing SSS pension, ang unang pumapasok sa isip ng marami ay 120 monthly contributions. At tama na iyon. Pero para iyon sa retirement benefit. Ibig sabihin kung ang mismong SSS member ang magriretiro at gusto niyang makatanggap ng monthly retirement pension, kailangan niyang magkaroon ng at least 120 monthly contributions bago ang semester ng kanyang retirement. Kaya dito nang galing ang laging naririnig nating kailangan ng 120 na hulog para magkaroon ng pensyon. Pero paano naman kung namatay ang SSS member? Ganito pa rin ba ang requirement? Hindi po. Kapag namatay ang isang SSS member, death benefit na ang pinag-uusapan. At ayon sa SSS, kung ang namatay na member ay nakapaghulog ng at least 36 monthly contributions bago ang semester ng kanyang pagkamatay, ang kanyang qualified primary beneficiaries ay maaaring makatanggap ng monthly pension. Napansin nyo, 36 contributions ang binabanggit dito, hindi 120. Kaya wag nating paghaluin ang retirement benefit at death benefit dahil magkaiba ang contribution requirement ng dalawang benepisyo. Halimbawa, ang isang SSS member ay nakapaghulog ng 50 monthly contributions. Sa kasamaang palad, siya ay namatay. May mga nagsasabi agad, hindi naman umabot ng 120 contributions. Wala sigurong pensyon ang pamilya. Pero hindi natin pwedeng sabihin agad iyon. Kung pasok siya sa requirement na at least 36 monthly contributions bago ang semester ng kaniyang pagkamatay, maaaring magkaroon ng monthly pension ang kaniyang qualified primary beneficiaries. Basta qualified sila ayon sa rules ng SSS. Ngayon, paano naman kung mas bababa sa 36 monthly contributions ang naihulog ng member? Halimbawa, 20 contributions lang. Wala na ba talagang makukuha ang pamilya? Hindi rin. Sa ganitong sitwasyon, hindi monthly pension ang applicable. Sa halip, lump sum benefit o isang bagsakang cash benefit ang maaring matanggap ng qualified primary beneficiaries. Kaya tandaan ninyo ang simpleng comparison na ito. Kung 36 monthly contributions o higit pa, bago ang semester ng pagkamatay, maaring monthly pension ang qualified primary beneficiaries. Kung mas mababa sa 36 monthly contributions, lump sum benefit o isang bagsakang cash benefit ang maaring matanggap. Pero gusto ko ring linawin ang isang bagay. Hindi porke naka 36 contributions ang namatay na member ay automatic may monthly pension na agad ang kahit sinong kamag-anak. May sinusunod pa ring rules ang SSS kung sino ang qualified beneficiaries. Karaniwan, ang unang kinokonsidera ay ang qualified primary beneficiaries, gaya ng dependent spouse at qualified dependent children. Kung wala namang primary beneficiaries, saka pa lamang papasok ang ibang beneficiaries ayon sa rules ng SSS. Kaya importante ring ma-check ang actual records ng member at ang qualification ng beneficiaries. Isa pa, hindi rin ibig sabihin na dahil qualified na sa monthly pension ay pare-pareho na ang matatanggap ng lahat.
Ang halaga ng benefit ay depende pa rin sa magiging computation ng SSS batay sa contribution record ng namatay na member at sa iba pang applicable rules. Kaya huwag basta maniwala kapag may nagsabi ng eksaktong halaga ang pensyon nang hindi naman tinitingnan ang actual SSS records. Ngayon, balikan natin ang tanong sa umpisa. 120 contributions ba talaga ang kailangan para magkaroon ng SSS death pension ang pamilya? Ang sagot ay hindi. Ang 120 monthly contributions ay requirement para sa monthly retirement pension ng mismong SSS member. Samantalang sa SSS Death Benefit, ang nakasaad ay at least 36 monthly contributions bago ang semester ng pagkamatay para sa posibilidad ng monthly pension ng qualified primary beneficiaries. At kung mas mababa sa 36 monthly contributions, lump sum benefit ang maaring applicable. Kaya kung may kakilala kayong hindi nag-a-apply ng SSS Death Benefit dahil ang akala nila ay kailangan munang umabot ng 120 contributions ng namatay na member, i-share niyo ang video na ito. Baka may benefit pala silang maaring maklaim pero hindi lang nila alam ang tamang impormasyon. At tandaan, ang video na ito ay para sa educational purposes lamang. Ang final evaluation, approval at computation ng anumang SSS benefit ay manggagaling pa rin sa SSS batay sa official records ng member at ng kaniyang beneficiaries. Kung gusto niyo ng mas marami pang simpleng paliwanag tungkol sa SSS, huwag kalimutang i-like, i-follow at i-share ang page natin. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod nating SSS updates.